Babalik si Angel dito! Babalik ang anak ko! Ano? Ang kapal naman ng mukha mo! Huwag nila si nanay at tatay. Anak, huminahon ka. Gumalang? Huminahon? Paano ko gagawin sa babaeng yan? Alam niyo ba yung pinagdaanan natin nung iniwan niya tayo? Alam niyo ba yung pinagdaanan ko? Pera yan, wala naman. Ay, Nay, Tay. Paalis nga po pala ako bukas. Oh, pasaan ka naman, anak? May job interview po ako bukas na eh. Job interview? Akala ko ba may trabaho ka na? Meron po, Tay. Pero may nag-offer po kasi sa akin ng mas malaking sahod. Kaya susubukan ko po. Tsaka nag-file na rin naman po ako ng resignation doon sa dati kong company. Sigurado ka na ba dyan, anak? Di ba masaya ka naman doon sa dati mong trabaho? Masaya ako doon, Nay. Pero masasaya ako kung maibibigay ko sa inyo yung mas deserve niyong buhay. Hindi tulad ni... Ate mo na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, patawarin mo na siya. Babalik din siya dito. Kung babalik siya, Tay, sana noon pa. Ilang taon na ba siyang hindi nagpapakita sa atin? 5? 6? Hindi na natin siya kailangan dito. Tsaka kaya ko naman tulungan ni nanay, ah. Tama na yan, anak, mahal. Huwag yun na nga pagtalunan yan. Kung magsalita kasi yan, akala mo alam niya lahat. Babalik si Angel dito. Babalik ang anak ko! Pagpasensya mo na yung ama mo, ha? Alam mo namang nasasaktan pa rin yan sa pag-alis ng ate mo. Kailan ba kung papansin ni Tatay, Nay? Eh kahit ano naman yata ang gawin ko, si ate pa rin yung mahal niya. Totoo yan, anak. Mahal namin kayo pareho ng ate mo. Kahit na iniwan niya tayo sa ere, ganyan pa rin yung sasabihin niyo, Nay? Nakalimutan niyo na ba yung ginawa niya sa atin? Anak, maiintindihan mo rin kami ng tatay mo pag nagkaroon ka rin ng anak. Palagi niyo na lang sinasabi yan, Nay. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maintindihan. Huwag ka nang magalit, anak. Mabuti pa, magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Pero, Nay... Sige na, anak. Pumunta ka na lang doon sa kwarto mo at di ba may interview ka pa bukas? Yun na lang muna ang paghandaan mo, ha? Sige po, Nay. Pero sigurado po kaya, punta na po ako doon. Oo, sige. At ako nang bahala dito. Sige, Nay. Sige. Kaya muna kita dyan. Buti lang natanggap ako. At na matutuwa si nanay neto. Tsaka makakapag-ipon na ako. Kasi, mas mataas na yung magiging sahod ko ngayon. Okay lang yun. Tao. Nay! Tay! Dito na ako! Saan yung mga yun? Nay! Saan mga? Baka nasa kusina. Nay! Baka nasa kwarto. Teka nga. Nay? Wala naman. Diba ko ba? Saan kaya yung mga yun? Ay? Hello? Ba't tumawag ka? Saan mo nakuha yung number ko? Ano? Ang kapal naman ng mukha mo? Huwag nila si nanay at tatay. Siguraduhin mo lang na safe sila. Sige, papunta na ako.
Napakaganda naman ata dito sa pinagdalan mo sa amin. Ang tanong, masarap naman kaya ang pagkain dito? Opo naman, Tay. Pagdating po ni Ira, o-order tayo agad, ha? Papunta na daw po siya, eh. Sigurado ka ba anak na sa desisyon mong kukupkupin mo kaming lahat? Opo naman, Nay. Kailangan ko pong bumawi sa inyo ni Tate at ni Ira, eh. Oras naman po para ako naman yung kumalinga sa inyo. Mas mahalaga nakabalik ka na dito. Pasensya na po talaga, Nay, Tay, ha? Kung matagal pong panahon ako nawala. Hindi ko nga po alam kung paano ko ipapaliwanag, lalo na po kay Ira, kung ano ang mga nangyari. Basta anak, kahit anong mangyari, iintindihin mo na ang kapatid mo ha. Kasi hindi rin naging madali sa kanya ang lahat. Bakit? Hindi rin naging madali kay Angel ang lahat. Pasalamat nga tayo. Nakabalik siya dito. Uminahon ka, Tay. Ang mahalaga, maayos na ang lahat. Basta, pagdating po ni Ira, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari sa akin sa loob ng 6 na taon. Alam mo anak, araw-araw pinagdarasal namin ng tatay mo na saan ka man naroon, sana okay ka. At ngayong nandito ka na, hindi ko ba alam kung nanaginip ba ako o ano. Basta, ang saya-saya ko. Totoong-totoo na to, Nay. Ang akala ko nga, hindi ko na rin mararanasan na makasama kayo. Ang kapal naman ang mukha mo magpakita dito. Ira, igalang mo naman ang ate mo. Anak, huminahon ka. Gumalang? Huminahon? Paano ko gagawin sa babaeng yan? Alam niyo ba yung pinagdaanan natin nung iniwan niya tayo? Alam niyo ba yung pinagdaanan ko? Alam kong marami akong pagkukulang, bunso. Kaya nga humihingi ako ng kapatawaran sa inyo, eh. Sana ganun kadali magpatawad. Pero mukhang clueless ka sa mga nangyari. Dahil ang kapal ng mukha mong pakita pa dito. Pero sige, iisa-isahin ko. Ano ba naman ito? Diyos ko. Ngayon pa ako nawala ng trabaho. Paano ito? Kaya nga nandito ako, bunso, eh. Gusto kong bumawi sa inyo. Kung pwede ko lang ibalik yung oras, ibabalik ko, eh. Pero siguro, may dahilan ang Diyos kaya nangyari lahat yun. Wala nang magagawa yung pagbawi mo. Kayang-kaya na namin kahit wala ka. Ira, pakinggan mo muna ang kapatid mo. Anak, ano ba talagang nangyari? Gustong-gusto rin namin malaman ng nanay mo. Noon po kasi, Tay, na nagpaalam po ako sa inyo para mag-apply ng trabaho sa Maynila. Nagliyab po yung sinasakyan kong bus. Nagpanik po yung driver ng sinasakyan naming bus, kaya nabangga po kami sa poste. Pagising ko po, nasa ospital na ako. Wala na po akong maalala. Ano? Anak, sino nag-alaga sa'yo?
lang po, ma'am. May makitang ID sa loob ng bus dahil sa sunog. Yung matandang doktor po ang kumukuha sa akin. At yung doktor na rin pong yun, yung pamilya po nila, doon po ako namasukan sa loob ng 5 taon. Hanggang sa maalala ko na lang po bigla yung lahat. Noon, muntik na po kaming mabanggay, sinasakyan namin ang kinakasama ko. Pagkatapos po namin manggaling sa palengke. May kinakasama ka na? Sino? Yung anak po nung nag-alaga sa akin, doktor, tay. Siya rin po yung kinakasama ko. Hindi lang din po namin magawang magpakasal noon kasi nga po, wala pa po ako naaalala kahit isa noon. Pero nung bumalik po yung alaala ko, hiniling ko po agad sa kanya na makabalik po agad ako dito sa inyo. At yun po, nag-offer po siya na kupkupin ko na rin po kayo, kaya po ako nandito. So, tama pala ang kutob ko na may masamang nangyari sa'yo. Hindi naman kami makapunta sa Maynila kasi narinig mo naman kay Ira na ganun nga ang aming sitwasyon. Nagkapera man kami. Hindi naman kami pinapayagan nito na hanapin ka eh. Hindi niyo rin naman ako masisisi, tay. Pinaprotektahan ko lang din kayo sa mga nangyayari. Nakita ko po kasi si ate sa Facebook. May post po dun sa ospital. Nakasuot po siya ng magarbo. Tumutulong sa iba. Pero tayong pamilya niya, hindi niya tayo matulungan. Tsaka, hindi ko naman alam na nagkaroon pala siya ng amnesia. Ibig sabihin, anak, alam mo kung nasaan ang ate mo? Opo, Nay. Nung 1 taon ko lang po nalaman. Kaya, nung araw na po yun, galit na galit po ako sa kanya. Sana bunso mapatawad mo si ate. Alam kong pare-parehas tayong may pagkakamali. Pero, di ba't mas masaya dahil kompleto na tayo ngayon? Patawarin mo ako. Mula ngayon di na makakalimot si ate. Pasensya na rin, ate, kung nakapagsabi ako sa'yo ng masasakit na salita. Nanaig lang talaga yung galit sa akin. Naiintindihan ko yun. Salamat din sa pagtanggap sa akin, ha. Tay, salamat din po, kasi tinanggap niyo po agad ako kahit hindi pa po ako nakakapagpaliwanag kanina. Walang magulang na kayang tiisin ng anak. May kasalanan man o wala. Mahal na mahal namin kayo ng tatay niyo. Oo nga mga anak. Ira, patawarin mo ko kung lagi ako nagagalit. Ayaw mo naman akong bigyan ng pamasahe papunta ng Maynila eh. Sorry naman na, tay. Nay. Wala kang dapat ihingi ng sorry, anak. Ito lang naman talagang tatay mo ang mainitin ng ulo lagi. Kung ano naman nakita mo, wala nga akong pera eh. Ha? Ay, tama na yan. Sa wakas, nakabalik din ako sa pamilya ko. Welcome back, ate.